We are now live. Minsan pa po na tayo ay naritong muli, tatlo, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, at ako ay si kapatid na Ernesto Atadero. At ngayon po ay tatalakay na naman tayo ng mga patuloy na katanungan na napapanahon, lalo na sa bansang Pilipinas. Sa tingin ko, nagpapadala nito, taga-Pilipinas na mga kabilang sa Iglesia ni Chairman, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Yes, marami kasing tayong taga-subaybay na ako nga nagulat nga ako doon sa followers natin doon sa Facebook lang Facebook followers. Facebook, yeah. Oo, nasa 2,000 mahigit no. Sabi nga hindi natin minamaliit yung 2,000 na followers ano. Yan maraming tao na yung nakikinig at siyempre yung mga napagbibigyan ng ating mga followers kung saan man nila pinadadala yan, may mga nakakarinig, mga members. Kaya nga merong mga nakikipag-usap sa atin, meron tayong mga sabi nga kausap na mga miyembro pa diyan sa iglesia. Ngayon, ang konsentrasyon natin, yung iglesia, sapagkat yan yung ating alam di ba? At paminsan-minsan, siyempre, babanggitin natin yung ibang reliyon. Pero kung saan tayo, sabi nga, ano tawag doon, master. Di ba? Yan ang pag-usapan natin. Dahil kami, hindi lamang kami magsasabi ng panu-panukala, kundi yung experience namin diyan sa iglesia ni Chairman, kapatid na Ernie. Kung hindi man natin master, pero mayroon tayong mga nalalaman diyan sa loob ng Iglesia ni Chairman, Yes. sapagkat diyan tayo gumugol ng ating ministeryo sa mahaba-habang panahon. Kaya ang totoo, kung hindi tayo ikakaila, marami nakakakilala sa atin, nakapanahunan natin, maging yung mga nasa kabataang mga ministro at mga manggagawa na nakasama natin sa iba't ibang distrito na ating nadistinuhan. Hindi man natin master yan, pero marami tayong nalalaman dyan. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Bueno, bago tayo magpatuloy, tayo po, gaya ng dati, ay mananalangin mo. Panginoon namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan po sa lahat, sa araw-araw ng aming pong paglalakbay, dama namin ang pag-ibig at pag-iingat mo sa amin. Hindi man namin nakikita ang iyong ginagawa sapagkat ikay espiritu sa iyong kasyangaan. Subalit, ang pag-iingat ng buhay, ikaw lamang ang tanging may hawak nito sa kabila ng aming mga nararanasan na pagsubok sa buhay. Narito kami para patuloy namin ipahayag ang iyong kalooban at ang mga salita mo nawa ay makarating ng maliwanag sa aming kapwa. Kanila itong pagtimbang-timbangin at kanilang suriing mabuti at kanila sana itong maunawaan na ito po ay mga mensaheng galing sa iyo, hindi lamang galing sa amin, sapagkat sumasampalataya kaming mahal na mahal mo ang tao. Kung kaya isinugo mo yung bugtong na anak na sana ipakinabangan ito ng lahat ng tao. Maasa kami ng aming mga pagkukulang at pagkakasalay. Amin na pong tinanggap ang kapatawaran nito. Ang lahat ay sa ngalan ng iyong anak, Panginoong Yahushua Hamasiak. Amen. O kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, anong ating paksa? Kapatid na, bago natin tingnan yung ating episode, 211 na pala. Ano ba ang tinapos natin sa ministeryo, kapatid na Ernie? Ako kasi, nagtapos ako ng Bachelor of Evangelical Ministry. Kayo po, kapatid na Ernie. Ano Ako, po, ako ay nagtapos ng EBCO. At ano ang po yung totoo, EBCO? yun ang Evangelical College. Yan ay hindi acknowledged ng DepEd o Department Ay, of hindi, ito lang yan, Education. kapatid na Ernie. Kaya ako tinanong yan, wala sa atin, wala dyan sa mga nag-aral dyan sa loob ng ministeryo, ang nag-aral ng theology. Wala. Wala. Ministry. Kung paano ka mag-ministry. Ministry ng mga manalo. Yun ang Mhm. tinuro sa atin. Hindi ministry ng Kristo. Tama. Okay? Yan ang kaya pwede nating hamunin yung mga nag-aaral ng ministerial na yan.
Hindi kayo nag-aaral ng theology. Ang pinag-aaralan nyo, evangelical ministry. Iba yung nag-aaral ng theology. Nakapokus yun sa teologo o sa Biblia, kapatid na Erning. Sa Diyos, yeah. Pag-aaral Oo, tungkol sa Diyos. aral na tungkol sa Diyos. Ano? Pero diyan sa ministeryo ng Iglesia ni Cristo o ng Iglesia ni Chairman, ang mga estudyante diyan o magmiministro, Bachelor of Evangelical Ministry or Evangelical College. Hindi sila nag-aaral ng tungkol sa salita ng Diyos sapagkat tapos na yung mga lesson na ginawa at inihanda ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya pag graduate mo dyan, wala kang alam sa Biblia. Ang alam mo lang, yung ministry ng iglesyang kinabibilangan mo. Hindi mo alam ang ministry ng Kristo. Sipin mo, kapatid na Erning, Yeah. ang itinuturo natin dyan sa iglesia. Church, 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 church. Hindi naman yun ang pangunahing ipinangaral ng Kristo. Ang ipinangaral ng Kristo, kingdom, 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 and kingdom. Sabi nga, repent for the kingdom of God is at hand. So, 2 beses nga lang nagbanggit ng church ang Kristo. Pero nung ating pinag-aralan, kapatid na Erning, hindi pala church ang sinabi ng Kristo. Hindi pala iglesia. Sa ating pagsusuri, dahil ipinag-aaralan natin ng teolohiya o ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pumunta tayo dun sa pinaka-original na ang original na salin ay Grego. Sa halip na church, sa ating pagsasaliksik, ano po pala nakasulat? Ecclesia. Ecclesia. Ano po ibig sabihin nun? Ayun ay kalipunan ng mga called out ones, yung mga Called tinawag. out. Yes, assembly or gathering ng mga tinawag called out ones na sumampalataya sa ating Panginoong Yahusha. Pero lumitaw sa atin, church, na ang ibig sabihin sa atin ng church, sa iglesia lang po ito sa iglesia, yung tinuro sa atin, yun yung organisasyon. Hindi ba? Religious organization. Religious organization. Tapos sinasabi natin, kapatid na Erning, ang nagtayo ang Kristo. Hindi ba? Yun ang nasa pandoktrina Pero nagturo yung dating tagapamahalang pangkalahatan na ang sabi niya, ang iglesia sa Pilipinas, pinasimulan ng isang Pilipino. Pinasimulan ng isang Pilipino. Tinatag ng isang Pilipino. Hindi ang Kristo. Hindi naman Pilipino, Kristo So, doon pa lang meron na tayong questioning malaki. Kaya natin nasasabi yan Kaya ito, ang ating gagawin ngayon ay mag-aaral tayo ng nakasulat sa Biblia. Kaya may mga tanong Ano po yung tanong? Dito sa ating episode 211. Kaya yung may tanong dyan. Nung nakaraan kasi tungkol sa black voting ito yung black voting, yung nakaraan yan Teka muna tignan natin yung bago nating tatalakayin. Hindi na tungkol sa black voting kasi tapos na tayo dun No? Alam na natin na, hindi mandato ng mga ministro yan. Kaya kita nyo, yun yung ministry nila They don't even know the mandate to them by the Christ or by Yahusha o by Yahuwah. No, hindi nila alam Isipin mo, yung hindi nila mandato, gaya nga ng pinlay natin dati, 2 ministro. Ang pinaghihiyaw, politics. Tapos yung abogado, ang pinaghihiyaw, talata ng Biblia. Mali pa pagkakapaliwanag. O, di ba? Kaya, kaya nagkakagulo Tayo, hindi natin gagawin yon. Tayo, ang pinag-aaralan natin ngayon, sapagkat kami po ni kapatid na Erning, ay nagsasaliksik ng theology, hindi ng ministry. Sapagkat ang ministry ng Kristo. So anong theology behind the ministry of the Christ? Yun ang ating ibinabahagi sa tao. Pero hindi namin sinasabi ni kapatid na Erning, ito tama, mali yung inyo. No. Ang sa amin, ito ang aming pinasampalatayanan ngayon. Paki-check ninyo kung tama nga ito. Di ba? Gaya ng mga taga-Berea. Wala pa yung ating Ayan na siguro. Ayan. Episode 211. Tingnan natin yung next slide niyan. Ayun. Is it proper for a religious organization such as the INC of Manalo
Kaya natin nilalagay yung INC of Manalo, Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Kasi dito sa Amerika, kapatid na yun, isang katutakan Church of Christ. Kahit dyan sa Pilipinas, may mga iglesia rin ni Cristo. Kaya nilalagay natin yung Manalo dahil yun naman ang nakalagay sa kanilang sa kanilang Rehistro. rehistro eh. Ang founder ay FYM or Felix Y. Manalo, no, founder ng church. Tayo, hindi tayo naniniwala doon na founder ng church si kapatid na Felix Manalo. Ang pinaniniwala natin, isa lang siya sa mga isinugo for a particular purpose. Hindi para magtayo ng iglesia. Pero yun ang nangyari, no? Kaya nagkaloko-loko pagdating ng bandang uli. Ito, to rally against the government for political reason. Ayun ang tanong dito. Tama ba yan? Ha? Proper ba yan? Ano sagot natin sa proper or hindi proper? Ano sasagot nating direkta, kapatid na Erning? Ako kung ako'y sasagot diyan siyempre Biblia ang babasahin ko. Oo. Ano po ang isasagot natin dyan? Basahin ko yung Roma 12:2. Ano po nakasulat? Ang nakasulat doon, "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang Mhm. mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos." Isa yan sa mga talata, Roma 12:2. Kaya Mhm. ang kausap dito ng Apostol Pablo ay ang mga unang mga tagasunod ng Kristo, kung tawagin ay Eklesiya, kalipunan ng mga mananampalataya. Ang sabi, ang utos, huwag kayong magsiayon sa Eh, sanglibutan. Yan pong pagrarally, yung pag-aalsa, yan po ay gawain ng sanglibutan. Sapagkat ang mga totoong tagasunod ng Kristo ay ang sabi sa kanila, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Sa mhm. makatwid, ang mga tagasunod ng Kristo ay peacemaker. Mhm. Ang rally, diyan palang word na rally ay ano ba ibig sabihin ng rally, kapatid na Jeriel? Ah, Ah, ano ba ang ibig kaya, sabihin ng rally? 'Di ba ang rally ay magsasama-sama, mhm. mayroon silang ipinakikipaglaban na layunin o ideology at ang iba ay sumisigaw, meron silang mga placard na dala-dala at, ano ang naibubunga minsan niyan, kaguluhan, 'di ba? Kaya ang mga alagad ng Kristo, kung kayo ay talagang tunay na tagasunod ng Kristo, hindi ho kayo aayon sa gawain ng sanglibutang ito. Anong dapat gawin? Mag-iba kayo. Paano ang pag-iiba? Ibig sabihin mag-iba, eh, di huwag kayong sumama dun sa mga gawaing na pasimuno ng kaguluhan. Bakit? Sapagkat kayo'y mga alagad ng Kristo. Ang mga Yes. alagad ng Kristo, gaya ng nasabi na natin, ay sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan. Eh, paano ho mag-iiba? Eh, ang sabi, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Paano ang pagbabago ng pag-iisip? O edi kailangan ay magbasa ng Biblia. Ano ba nasa Biblia? Eto sabi ng Biblia, mag-iba kayo. Huwag kayong aayon diyan sa gawain ng sanglibutan. Eh, bakit? Ang sabi nga dun sa awit, 'no, sa mga awitin o awit o mga himno sa loob ng iglesia ni Sherman, anong sabi? Ang ating bayan ay ang ating sariling bayan, kapatid na Jerel, hindi ito ang ating, may gano'ng awit, eh, Yeah. Hmm. 'di ba? Yes. Hindi ito ang ating bayan, ang sa atin ay ang bayang banal. Eh, yung lyrics na inaawit ninyo diyan sa iglesia ni Sherman, hanggang awit lang dapat ating mai-apply yan sa ating pamumuhay. Hindi pala dito ang ating bayan, eh. Ba't ka sumasama diyan sa kaguluhan na yan? Kung hindi man sumasama, naging pasimuno ka pa. Lumalabas ang bayan mo ay dito sa sanglibutan. Kaya yung inaawit niyo kontra dun sa ginagawa ninyo. Kaya sana itong mga leader, lalo ang mga ministro, mga manggagawa, ay dapat mag-isip-isip na hindi komot iniutos ng leader ay susunod agad kayo. Kailangan ay sinuhin niyo, alamin niyo. Yan bang gagawin natin yan, ayon pa sa kalooban ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, "Wag, di bawal, wag kayong magsiayon sa sanglibutang ito." Magbago kayo ng pag-iisip para ano,
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya, lubos na kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Ano ba kaaya-aya sa Diyos? Magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng tao. Mhm. May problema ba kayo sa gobyerno? Eh, di sa gobyerno kayo, pumunta kayo dun sa kanila, kausapin niyo sila. Sapagkat 'di ba, meron namang Yan nga daw ang karapatan. ginagawa nila kaya sila nagra-rally. Ngayon, sabi Hmm, nga, una 'no, ang gobyerno hindi mga tao rin ang nandiyan, eh, 'di ba? mhm. Ngayon, siyempre may mga mali din 'yan 'no, may Yan, mga hindi walang rin naman perpekto perfect yan. 'yan, eh. Kaya para mapalitan 'yan kasi ang Diyos ang naglagay diyan, eh, ang Diyos din ang mag-aalis diyan sa mga 'yan, eh. Sa pamamagitan ng sa ano tawag natin dun, yung pagboto, Suffrage, suffrage. suffrage, 'di ba? Kaya kailangan kayong bumoto, pero batay sa konsensya ng bawat tao o bawat mamamayan ng bansa, 'no? Ano konsensya niyo? Dun kayo bumoto, hindi konsensya ng isang tao, 'no? Ngayon, ito pa ang isa sa sinasabi natin kasi yan nga sinagot ninyo, talata ng Biblia, tamang-tama yan. Hindi ka dapat makialam sa hindi mo mandato, eh. Kasi ang mandato ng Diyos para sa mga ministro, sa mga pari, sa mga nagtuturo ng reliyon ay shepherding His people. Yung shepherding His people na ang ibig sabihin, kapatid Nerning, Mm, proclaiming God's words o itinuturo mo o ipinapangaral mo ang ebanghelyo. Making, sabi nga ng Kristo, making disciples, no? Ibig sabihin, making every nation my disciple and serving as examples of faithful living. Yan ang mandato ng mga ministro, pare o religious leaders. Rooted yan primarily dun sa binasa nyo, sa nakasulat sa Biblia. Especially para sa ating panahon ngayon, kapatid na Erning, New Covenant or New Testament, no? Kasi mga tagasunod tayo ng Kristo, eh. Ang perspective vary across, sabi nga, Christian traditions, eh, no? Ay yung Protestant, yung Catholic, yung Orthodox. But the core is biblical principles, ah, yun ang dapat na masunod ng mga nangangaral, nagtuturo ng ibang helyo. Ngayon, ang Panginoong Yahusya na siyang Kristo, no, ay nagbigay ng instruksyon o ng tagubilin. Nakasulat yan sa Mateo 28:18 hanggang 20. Ngayon, the Great Commission yan, eh, ang tawag yan, eh. Provide the overarching mandate for all believers with special application to those called to leadership. Ano nakasulat doon? Sabi ng Kristo, maliwanag yun, all authority in heaven and on earth has been given to me. So alam natin yan, pag tinagalog natin yan, lahat anya ng kapamahalaan sa langit at saka sa lupa ay ipinagkaloob sa akin. God therefore, yan ang sabi niya, no? Binigay sa akin ng authority, no? So go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them, ito, ng trabaho ng isang ministro o pare o nagtuturo, teaching them, sabi dito, no, uh, to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Yan, pag binasa mo sa Mateo, yan ang mandate para sa atin. Okay? Magturo tayo ng ebanghelyo. Hindi pakialaman natin yung sangay ng gobyerno na ang Diyos din ang nagtatag. Paano yun kung mali yung ginagawa ng gobyerno? Kung oh, eto, papipigilan tayo. eto ang sagot, kapatid na Jirel, paano kung mali ang ginagawa nung nasa gobyerno? Ang Oh, ano sabi pa rito sa gagawin? Daniel kapitulo 2 bersikulo 21, ang sabi, Mm, siyang nakakapagbago ng mga kapanahunan, mhm, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. mm, Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Dito pansinin natin, ang Diyos ang tinutukoy rito ni yes. Daniel, na Mhm, siya ang naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. yes. Kumot ito ay, wala pa namang presidente nung panahong una, ang Mhm, terminong ginagamit ay hari, ang yes. katumbas ay presidente o prime Pero minister. ang ibig sabihin niya, kapatid na Erning, gobyerno yan. Hari. Oo, government 'yan.
Ibig lang sabihin, ang Diyos ang nag-aalis, siya din ang naglalagay. Ngayon, hindi kayo ang mag-aalis kasi ganito yan, eh. Kung halimbawa, 'wag nawang ipahintulot ng Panginoon Diyos, kung ano man ang kalooban ng Panginoon Diyos, 'di po ba? Eh, kung dahil sa kanilang pagrarally napaalis nila yung isang, hari o kaya presidente ng isang bansa, ano, Mhm, lumalabas na sila ang may gawa. mhm, Sila ang may gawa, sila ngayon ang sikat. Saan ngayon ang Diyos? Saan lalagay ang Diyos? hmm. Ang gusto ng Diyos, siya ang papurihan, hindi yoong leader o ng samahan o kaya natin na-oust yung leader na yan, eh, gawa natin, eh. O Mm. di ang mga taong taga-sanglibutan kung tawagin nila, ay iba talaga ang samahang yan. Sa makatuwid ang nalalantad yung kanilang samahan at yung leader ng samahan, nawala na ang papel ng Diyos. Ang Yeah. kapurihan napunta na sa kanila. Ayaw ng Diyos ng gano'n, eh, Eh, yun 'di nga ho ba? papaano ba mag-aalis ang Diyos? Papaano siya maglalagay? Botohan sa Yun, pamamagitan ng pagboto sa sa panahon panahon natin, eh, natin. Oo, nagawa, oo, 'di ba? Hmm. oo. Ngayon ang pagboto ba, isa lang ang magpapasya, tinalakay na Hindi, natin yun, eh, tinalakay na rin natin 'yan, oo, Brad. Oo, tinalakay na natin yan, eh. ang bawat tao ay binigyan ng konstitusyon Right ng of suffrage. karapatan. Mhm, Oo, mayroon tayong right of suffrage mamili ng ating sariling, pulitiko na gusto oo, nating yeah, ilagay sa puwesto, hindi yeah. po ba? Nakasulat din po ba sa Biblia yun? Aba, oo, binigyan tayo ng freedom, eh, 'di ba? Yeah. Choose, freedom to choose, 'di ba yun ang sabi dun sa Biblia? Ad Ah, Oo. oh, At saan ho saka ba nasa ano, eh, nababasa? nasa Deuteronomio, 'di ba? Na Yes. ang sabi ng Diyos, "Ilalagay ko sa harapan mo ang kamatayan at buhay, ang pagpapala at sumpa." Ano 'yan? Binibigyan ng Diyos ng karapatan ng tao na mamili. Mhm. Pero kumot ang Diyos ay pag-ibig at alam niya na maaaring ang tao sa kanyang pagpili sapagkat may talata rin sa Biblia, sa Kawikaan, kung di ako nagkakamali, na may daan na tila matuwid sa tao pero ang dulo niyaon ay Papaya kamatayan. Kaya ang sabi ng Diyos, "Ilalagay ko sa iyong harapan ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa." Sabi ng Diyos, "Piliin mo ang pagpapala, piliin mo buhay." yeah, Ang tanong, binigyan ba ng karapatan ng Diyos ang tao na mamili? yeah, Opo. meron. Ngayon, kung binigyan ng Diyos ng karapatan ng tao na mamili, bawat tao na nasa edad na may karapatang bumoto, eh, huwag pakialaman ng ibang tao ang isipan ng kanyang kapwa. Mhm. Bakit? Sapagkat yan po ay nagpapahayag lang na parang mas higit ka pa sa kanya. Ha? Sabi, Mas higit, pinakikita mo higit ka pa sa kanya. Eh, marami ho diyan, eh, mga artista, mga abogado, mga titulado, diyan sa iglesia na ating pinanggalingan, iglesia ni Chairman. Pero yung kanilang pagiging abogado, pagiging, professional, nawawala, eh. Bakit? Dahil dun sa doktrinang pasakop, 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 pasakop sa pamamahala ng walang reklamo. Sabi nga, eh, "Obey and never complain." Aba, teka muna, pagdating po sa doktrina, kahit sino pa siya, pagka mali na ang kanyang itinuturo, ako bilang isa, hindi tayo susunod dun, ako bilang isa, hindi ako susunod dun, bakit? Eh, ang Kristo nga, eh, nung pakiusapan siya ng nanay niya, eh, "Anak, wala na silang mainom na wine." Anong tawag niya dun sa nanay niya? Babae, hindi pa itong panahon. Bakit? Ang hinihintay niyang panahon, yung panahon ayon sa kalooban nino? Ng mhm, Diyos. O, 'di ba? Hindi pa itong panahon para ako ay gumawa ng himala. Yun ang kauna-unang himala, kapatid na Jeriel, na ginawa ng Panginoong Yahushua HaMashiach, eh. Yung paggawa noong wine mula sa tubig. Kaya sabi niya dun sa nanay niya sa laman, eh, "May babae." Yung salitang babae hindi naman disrespect yun, eh, sapagkat sa panahon nila ang katumbas nun, ma'am o woman o mother, hindi disrespect po yun. Ibig lang sabihin, mas matimbang kay Yahushua ang utos ng Diyos. Hintayin mo kung kailan yung kalooban ng Ama. Eh, dumating na ang kalooban ng Ama, sige, puwede ka ng gumawa ng himala. Ginawa niya yon sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya mula sa tubig, nagkaroon ng ano, ng wine at mayroong nainom yung mga attendees doon sa kasalan sa Cana ng Galilea. Ano lamang ang ibig sabihin? Mas mahalaga po kung ano yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban ng leader. Kaya yung sinasabing obey, obey, never complain, applicable lang sa Diyos yan. Pero pagdating sa tao, maliban sa Kristo, pagdating sa taong leader ng relihiyon o
o leader ng korporasyon, leader ng anumang business diyan, pagka ang kanya pong iniuutos ay labag na sa kalooban ng Diyos, katulad ng sinabi ni Pedro sa 5:29 ng Gawa, susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. Nakita nyo? Ang Diyos nga mismo, kapatid na Erning, ah, Mm, mapagpaumanhin sa mga ayaw sumunod sa kanya. Kasi ang tao, nung bigyan niya ng kalayaan, you can choose to obey, you can choose to disobey. correct. Yes. Yan yan, eh. Ang sa Diyos, no, I gave you your own mind, your own thinking. I want you to obey me, but it should be out of love. Love. Because Yes, you love to obey me. Not because I told you to obey me. Hindi correct. yun eh. Di ba? Hindi Kasi, dahil sa takot kaya ka o hindi susunod, dahil sa 'no? tinatakot ka ng Diyos, o pag hindi mo ko sinunod, mamamatay ka. Hindi ganon. Sinabi niya kung ano na sa umpisa, kung ano ang ibubunga ng hindi pagsunod. Pero ang Yes. tao, hindi pa rin sumusunod. Alam niya ng masama ibubunga ng di pagsunod di ba? Pero hindi pa rin sumusunod. Pero makikita mo ang pasensya ng Diyos kahit sa bayang Israel. Paulit-ulit na nagkakasala ang Israel. Pero ang tanong, kapatid na Erting, paulit-ulit niya bang kinukupkup ang Israel? Oo. Oo, Kung ano-ano nang paulit-ulit. binigay niyang dilubyo sa Israel para Marami ng ma-destroy ang beses. Israel. Pero lumalabag pa rin. Hanggang sa bandang huli, eto ng anak ko, ipagkakalob ko sa inyo, sa kagustuhan kong kayo ay hindi ko parusahan. Di ba? Tama. Pero ito ang mga leader ng reliyon, mas magaling pa sa Diyos di ba? Mhm. Bakit ka mo? Abay, isipin mo, ah, siya ang may karapatan kung pwede kang maligtas o hindi. Oo, Sa totoo kanya 'yun. Hmm. Hindi nyo ba naiisip yan? Sabi nga, meron siyang kapangyarihan na magsabi sa inyo, hindi ka ligtas. Kailan yon? Pag itiniwalag kita, di ka ligtas. Mabubura ka sa langit. Okay? Pinapaniwala tayo dun sa maling doktrina. Na yan, na pinauulit-ulit natin sa programang ito, yung Mateo 18:18, hindi ho totoo na tungkol yun sa talaan. Tali, hindi ho talaan. Ang tali na tinutukoy, at sino man talian ninyo, ang ibig sabihin doon sa amplified nga, para maunawaan ng tao na napakalinaw yon, ano man ang ipagbawal ninyo o ideklara ninyong unlawful. Ayon, yun ang sinasabi. Yung idiniklara ng bawal sa langit o idiniklara na sa langit na unlawful. Yun namang pagkakalag, yun naman yung pagpapahintulot. Ano mang ipahintulot ninyo dyan sa lupa, yung ipinahintulot na dito sa langit. Yun ang ibig sabihin nun. No? Pero ang ginawa ng iglesia, pinilipit yun. Naku, inukilkil ng inukilkil sa utak ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasama na tayo doon. Kasama ang mga ninuno natin. Na ang tumatak sa isip natin, kapag ang pamamahala, binura tayo sa talaan, buburahin tayo ng Diyos sa aklat ng buhay sa langit. Aba, wala ho nun. Walang nakasulat na ganun sa Biblia. Kahit paulit-ulitin niyo yung Mateo 18:18, yan ay nilikot, yan ay pinakialaman, yan ay pinilipit na talata na ang pumilipit ay yung may akda ng pandoktrina ng Iglesia ni Kristo. Kaya, sabi ng Diyos, wag niyong gigibain o wag niyong sisirain ang aking mga templo. Di ba yun nakasulat? Sa pamamagitan niya, ng mga corrupted doctrine. Kaya Unang nasisi Korinto 'yan, 3:16-17 'yan. Yan. Oo. Sa 16-17 po ng Ng unang Korinto. unang Ngayon, Korinto. eto yung pagdating sa talaan na 'yan ano, Mhm. etong sabi dito sa pahayag o Apokalipsis 13:8, sasambahin siya ng lahat ng naninirahan sa lupa, ang lahat ng hindi nakasulat ang pangalan, mula pa nang itatag ang sanglibutan sa Hmm. aklat ng buhay ng kordero na pinatay. Itong pinapapansin natin dito, kapatid na Jeriel, may binabanggit aklat ng buhay ng Yes. kordero. Ang sabi, lahat ng hindi nakasulat ang pangalan mula pa nang itatag ang sanglibutan. Sa makapid, mula pa, bago pa itatag ang sanglibutan, may nakasulat na, Brad, sa aklat ng buhay. Tama. Hmm. Anong kinalaman niyang talaan na yan ng INC ni chairman? Wala. Tsaka yung Yan ang katunayan, Brad. Yan ah, ang katunayan na meron silang ibang bersyon. Na yung bersyon nila ng talaan na yan,
walang kinalaman para matala ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Bakit? Sapagkat yan po'y control. Yan ay fear, taktikang pananakot sa mga miyembro, Yeah, ang kapatid na Jeriel. kinatatakot ng miyembro, mabuburo siya sa aklat ng buhay kung hindi siya pasasakop. Kaya Oo, kaya nga, kapag ka sinabi nung kanilang tagapamahalang pangkalatan, magrarally tayo. Pero alam mo kasama kapatid sila. Ernie, isang katutak naman ang hindi sumama eh. Hindi, mas O ba't marami. di nyo mga ngayon pagtitiwalag yung mga hindi sumama? Ba't di O mo yun, ngayon paghahanapin yung mga hindi sumama? Hindi nakipagkaisa sa'yo. O di ba? Sa makatwid, gising na ang marami nating mga marami na. kapatid, no? Na, oy, meron nga kaming nakausap eh, ba't ko naman pasasamahin yung anak ko dyan? Di ba? Hmm, Isipin mo, meron oo nga. mga gano'n, ba't kami sasama dyan? Wala kaming kinalaman dyan. Yan. Basta kami, sumasampalataya kami, pero pagdating sa politika, di ako mahilig dyan. Yun ang sabi nung iba eh. Sabi, Pero doon sila dinadala ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya may mm, mga rally-rally pa sila eh. Na ang rally na yan, ba't ba kayo magrarally? Ano ba talaga ang pakay ninyo? Oh. Sabi nga dito sa ating ito, the INC of Manalo represents about less than 3% of the population of the Philippines. So, mm. kumbaga sa kapatid na Erning, ni gasgas wala kayong magagasgas eh diyan sa Wala. ginagawa ng Mm, rally. Oh, maingay lang kayo. Sabi nga eh, parang paraan niyang batingaw, umaalingaw-ngaw, pero walang tono, sintonado, masakit sa tenga. Oh, di ba yan ang nakasulat? At saka isa pa, pag ang mandato mo, hindi mo sinunod, ay maliwanag ang sabi ng Biblia eh. Di ba? Na merong palo na dadapo sa iyo. Pagka basahin niyo doon sa Isaias 1:31. Sabi nga eh, yung inyong strong man magiging tinder, magiging parang panggatong. At ang kanyang gawa, ang kanyang pasya, ang magi-spark para masunog kayong lahat. Yan ang nakasulat eh. No? Mayroong ibang kinatuparan yun. Pero maaari ding natutupad na sa inyo yun. Tingnan nyo sa internet, sunog na kayo. Di ba? Wala kang maikakatwird eh. natutupad yung hula. Yeah. Ha? Natutupad yung hula. Itutuloy natin ang basa. And now there are news circulating that this organization will hold another big one rally on July 27, 2026. Kapatid na Jeriel. Ang makatwid, yan ang mga nababasa natin sa Facebook, sa YouTube na sila daw ay magrarally uli. Samantalang yung nakaraan nilang rally, ang una ay ilang libo lang yon. Pangalawa, ilang libo lang. Nang napunta na doon sila sa Liwasang Bonifacio, mangilan-ilan na lang. Ibig lang Anyway, sabihin, kokonti na lang ang sumasama. sabi nga eh, tayo, Naliwanag. hindi kami nagtataka kung gagawin ninyo yan. No? Yung big one ninyo. Okay, go ahead. Wala kaming dyan. Pero ang masasabi namin, yung nasa kasulat sa Biblia. Ano yung nakasulat sa Biblia? Na ang pasya ng inyong malakas na tao o ng inyong powerful man o ng inyong strong man o ng inyong tagapamahalang pangkalahatan. Yang inyong tagapamahalang pangkalahatan o strong man ninyo, yan ay tinder. Yan ay panggatong. Sabi nga, madaling masunog. Ngayon, ang kanya-anyang mga gawa o yung kanyang gagawing pagpapasya, his actions, will make a spark that everyone will be burned up. Ibig sabihin, hindi naman yung masusunog kayo, hindi natin pinag-uusapan yung dagat-dagatang apoy dyan. Ibig sabihin, maraming burn up eh. Katulad niyan, sa internet. Sa halip na dati, nahanga-hangaan ang iglesia. Di ba? Yun ang tingin ng maraming tao noon sa iglesia ni Chairman eh. Yung iglesia pa tayo, yun ang iglesia ni Cristo, proud tayo, di ba? Nung hindi pa dumarating yung pagkakagulo ng iglesia. Di ba proud na proud tayo na kapati nga yung mga business people sa Pilipinas eh, ang gustong i-hire na mga tao nila mga kaalib sa iglesia ni Cristo. Pero ngayon, nasisira na yan. Nababurn. Why? Because of the decision that was made by the strong man. Yung inyong tagamalang pangkalahatan. Sabi ng Biblia, yan ang maglilika ng spark para kayong lahat ay masunog. Ibig sabihin, Malagay sa kahihiyan. malalagay kayo sa kahihiyan. Yun ang ibig sabihin nun, masusunog. Masusunog lahat ng pinagpagala natin noong araw.
'di ba? Na mga ano tawag doon, yung magandang reputasyon. Sunog na eh, Mhm. yung magandang reputasyon. Tapos nagkaroon ng kaisa-isa na Iglesia ni Cristo na naging senador. Senador. Mm. Isipin mo, nakakulong o sunog. O 'di ba? Nakakulong ngayon. Nakakahiya, 'di ba? Hindi ba sunog na sunog? O ayan ang nangyari. Kaya kami po hindi kami May nagagalit tanong nga ho pala, oh, yun daw miyembro nila na nakakulong na sa Quezon City Jail, aha. eh, kumuha ba ng transfer yon? Magandang tanong yan kapatid 'Di na ba? Henry, ah. Kasi kung hindi kumuha ng transfer, aba, eh, paglabag yon. O Oo, hindi wala na siya sa talaan, hindi na siya Hindi miyembro. nagpapasakop. UWP, umalis ng walang paalam. Yeah. Pero alam, eh, kung saan siya nandun. Hindi, Bakit ito ang UWP tanong, umalis. bakit Umalis, hindi ito ha? ang tanong. Oo. 'Di ba 'pag kayo ay miyembro o ministro lalo na, kapag kayo inulat, minsan wala ng due process. Wala na. Aalisin agad kayo, Mhm. Alisan ng tulong, kahit na suspendido. 2:00 ng madaling araw, papalayasin kayo sa kapilya. Pastoral. Pa itong kanilang senador ano, eh, non-bailable. Oo, Malakas ang mga plunder, eh. ebidensya. Yeah. Bakit kamo? Eh, siya mismo nagsabi sa national TV, Hindi, sa ano nila, sa Net 25 nila. Net25 ano. Oh, Hindi ba O national sa TV 'yun? oo, national yun, national pero TV Net yan. 20, gusto lang natin bigyan ng diin, Okay, yeah. istasyon ng iglesia. 'Yun Sa yung iglesia. unbiased na TV Oh, station. bias, yeah. Eh, Yeah. siya mismo nagsabi, sabi niya, do'n sa may host ng show ano, eh, ano ba pangalan? Anyway, sabi niya sa host, "Eh, talagang tumanggap ako, 75 million." Mhm. Hindi ko Ano yung dineclare. kasabihan? Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Yan, tama. Aba, yun ang pinag-rally pala nila nung July, kailan nga ba yun? 2 weeks ago? 2 weeks Aha. ago, yeah, yan. Mm. Na bakit daw selective justice. Justice. Eh sabi nga ng ano nung ombudsman, eh bakit di namin huhulihin to? Eh andyan ang ebidensya. Sino Mhm. yung ebidensya? Siya mismo. Yes. Sabi nga eh, ano tawag doon? You admitted to your crime. Yeah. Eh, Alam so, niyo pero no, ito ang napansin ko. Other than members ng all, hindi lahat ng INC ano. Actually, maraming members ng INC ang asar diyan kay ano eh, kay Senator Marcoleta. mhm. Oo, totoo yun. Yeah. So yung mga iba, ilang porsyento hindi natin alam, yan pinagtatanggol, sabi bakit siya ang hinuli, hindi inuna yung iba. Pero alam nyo marami na rin ang nahihiya na bakit natin pinagtatanggol yung tao na may kasong plunder. Mhm. Mhm. At ipagrarally pa natin, kaya marami sa kanila, alam nyo, Hindi na sumama, eh. hindi sumama. Totoo yun. Una, labag sa prinsipyo nila eh. Mhm. Tama. Sana magrarally ako, halimbawa ang gobyerno sabi, ipagbabawal na namin ang ang malayang pagsamba. O yan, Yun. Naku, diyan na tayo mag-rally. magrarally ka niyan dahil yun ay labag na yun sa konstitusyon, di ba? Mhm. Pero halimbawa, hinuli dahil may kaso, tapos magrarally, di ba? Mhm. Kaya marami ang, alam niyo, napakadami sa online, ang tuwang-tuwa na nakulong si Senator Marcoleta kasi karamihan sa kanila ano eh, nayayabangan sa kanya. Mhm. 'Di ba Mhm. naalala niyo yung sabi niya yung West Philippine Sea, wala naman daw gano'n. Pamigay na lang. Oo. Ako, bagamat hindi naman tayo involved sa Philippine politics ano, tama lang na ipairal ang batas. Tama,
Tama yun. Anyway, Dapat ito, talagang ano nga ba ang objective nila ngayon sa nalalapit na the big one? Yeah. Sabi nga balikan natin yung sinabi nilang selective justice daw. Bakit si Jinggoy? Di ba, senator din yan eh. Plunder. Pati kayo nag-rally. Nung hinuli sino yung unang hinuli? Si Bong Revilla. Si Revilla. Di ba? Hinuli. Hindi nag-rally ang IFC. Hindi. Pero nung hinuli na, parehong kaso plunder. Oh, Yung member ng iglesia, nag-rally sila. yan ang tinatawag na selective justice. Selective justice. Kayo yung gumagawa ng selective justice. Hindi yung umaakusa. Kasi Katoliko at hindi Katoliko hinuhuli, hindi ba? Kapag Mm. merong kaso, siyempre may due process eh. Una muna, meron bang batayan para ito ay isyuhan ng warrant of arrest? Meron bang batayan? Meron eh. Kung walang batayan, hindi ka naman mahuhuli, hindi ka naman i-issue ng warrant of arrest eh. Meron. No? Kaya hindi selective. Dati-dati, sabi nga yung mga ano yun, JK, ano ba tawag nila doon? EJK. Ano? EJK. Yeah, extrajudicial killing. Extrajudicial killing. Yan. Sabi nga, yan dapat ipag-rally yan. Kasi yung gobyerno, medyo, why are you doing that? Di ba? Why are you killing people without due process? But may mga namamatay without due process. So we need to be alarmed. Dito sa Amerika, gawin niya dito nga due process na eh. Di ba? Talagang lilitisin pa eh. Talagang, kita mo yung isang pulis dito na tumapak do sa kahit na kriminal yung natapakan niya, nakakulong ngayon yun. Nakakulong siya. Oo, ganun dito. Sabihin, hindi selective justice. At yan ang sinasabi mo yung selective justice, parang ang gusto, kayo yung nagpo-push ng selective justice eh. Sa sarili mong bibig, sa bibig ng mga ministro na. Bumabalik sa kanila, Brad eh. Kaya Bumubumerang. sa bibig nila lumabas kasi yun sila eh. Ganon sila. Yes. Yun eh, di ba? Kaya ang iniahasik nila, kampi-kampi. Kami-kami, kayo-kayo. Pero kayo gusto naming maging kami. Ngayon, ang iba, kaya ayaw na hindi sumama dyan sa rally, takot nga maalis sa talaan. Pero nabasa na nga natin kanina, kapatid na Jeriel, na bago pa itatag ang sanglibutan, meron nang itinala sa aklat ng buhay ng kordero kung sino nakatala at kung sino ang hindi nakatala. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos alam niya ang wakas mula sa pasimula. Di ba? Alam niya kung sino magtatapat sa kanya at hindi. Di ba? Sino din ang magbubura? Ang Diyos. Ito katunayan niya, babasahin ko Ito yung pagkakataon noong ang Israel ay iniwan ni Moises para kunin yung 10 utos. Umakyat siya doon sa bundok ng Sinai, di ba? Yeah. Doon niya kinuha, no? Aba, nung magtagal, itong mga nainip naman itong mga Israelita, at ang sabi doon sa kuya niyang si Aaron, hindi na babalik tong kapatid mo. Wala na tayong wala nang mangunguna sa atin, wala na tayong sasambahin. Ibig sabihin wala nang mangunguna sa pagsamba sa Diyos. Ang gawin na lang natin, gumawa na lang tayo ng guyang ginto. Ito naman ginawa nitong si Aaron, alam naman niya yung aral ng Diyos. Abay, sumunod doon sa crowd. Sumunod doon sa rally ng mga tao na gumawa tayo ng guyang ginto para tayo mayroong masasamba. Alam niyang bawal pero sumunod itong si Aaron. Kaya sige, kolektahin niyo lahat ng mga ginto ninyo. Basahin niyo aklat ng Exodo Kapitulo 32. Yan mababasa ninyo. Pinaiksi lang natin, kinukwento lang natin para maging maikli ito. Ngayon, gumawa sila ng guyang ginto na. Yun ang kanilang sinasamba na. Ano ibig sabihin? Tumalikod na sila sa Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat ang leader nakinig sa sigaw ng miyembro. Ito naman sa iglesia ni Chairman, ang mga miyembro ay nakinig sa sigaw ng leader, baliktad. Kaya nang dumating Pero siyempre, bago rin nakinig sa sigaw ng leader niya, merong mga taga-bulong-bulong yan. May whisperer. Ngayon, nang bumaba na itong si Moises, nung bumaba na siya mula doon sa pagtanggap ng 2 tapyas na bato na doon nasusulat ang 10 utos ng Diyos, eto nangyari.
Nang sumunod na araw, sinabi ni Moises sa mga tao, Mhm. "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan. Ngunit aakyat ako ngayon sa bundok doon sa Panginoon. Baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan." Yan ang tagpo ng makita nitong si Moises yung ginawa nila, na gumawa sila ng guyang ginto, pagtalikod na naman sa Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yon, si Moises palibhasa ay mapagmahal na leader, ay babalik ang wika ako sa Diyos. Kasi yung unang 2 tapyas na bato, ipinukol niya yun doon sa guyang ginto, kapatid na Jeriel, Hindi 'di niya ba? pa kabisado. Oo, kaya sabi niya, baka ang Actually, sabi, "Nakagawa kayo ng malaking kasalanan, ngunit aakyat ako ngayon sa bundok doon sa Panginoon, baka matulungan ko kayong mapatawad sa inyong mga kasalanan." Eto na yeah. ngayon, ito'y Exodo 32 bersikulo 30, 31 na. Kaya bumalik si Moises sa Panginoon at sinabi, "Malaking kasalanan pong nagawa ng mga taong ito. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto, ngunit ngayon patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan." Yan ang sabi nitong si Moises. Yeah. Ngunit ngayon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na lang ninyo ang aking pangalan sa aklat na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Hmm. Pakiusap niya, kung hindi niyo po mapapatawad Ayun ang pa siya. bayang Israel, pati pangalan ko burahin na rin ninyo. Saan? Doon sa aklat Ba na sinulatan niyo ng pangalan ng inyong mga mamamayan. Kasi yun ang yeah. mga lingkod ng Diyos, yun ang mga maliligtas, Sumagot ang Panginoon kay Moises, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ang pangalan niya ang buburahin ko sa aklat ko." Nakita niyo po, sino may karapatang bumura? Hindi si chairman. Kaya huwag Mhm. kayong matatakot na kayo'y 'pag hindi sumama sa rally, aalisin kayo sa talaan. Yang talaan nila sa kalihiman na yan, talaan ng mga nakokontrol. Talaan yan ng mga gullible na naniniwala sa lahat ng sinasabi, na hindi sinusuri kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Yeah. Dito sa tagpong binasa natin, nakiusap itong si Moises sa Panginoon Diyos na sana'y mapatawad pang Israel sa kanilang ginawang pagsamba doon sa Diyos-Diyusan. Pero ang sabi ng Panginoong Diyos, kung sino nagkasala, yun ang buburahin ko. Kaya walang karapatan yan. Yan talaan nyo diyan sa iglesia ni Chairman. Bogus po yan. Peke po yan. Tinatakot lang kayo niyan. Anong klaseng tao yan? Mananakot, sinatakot kayo, ino-oppress kayo. Kailangan po ang paglilingkod ninyo ay out of love, out of faith, hindi out of fear, out of takot. Ba't ka tumutupad? Ba't ka nandiyan, nagbabantay na wala kang bayad? Kasi ho, naka-schedule ako magbantay, gano'n. O, 'pag may nangyari diyan na nakawan, wala ka namang lisensya, paano ka ngayon yan? Kolorum ka, ano mangyayari sa'yo? Baka Kaya ika'y nga pabayaan. tinuturuan pa natin dati yung mga member dito sa Amerika, na Oh, magsinungaling. O pagka oh, merong pulis na sabihin niyo ano kayo, nag-oopisina kayo. isipin niyo, Hindi karanasan mo yan. Oh, oo, totoo yan, Kasi nga dito alam mo talagang totoo yun, Nung ako'y nakadestino diyan sa Colorado Springs, mm. eto sundalo, 2 sundalo, military, army Oo, personnel, oo, naggwardiya sa kapilya. okey. Eh, pumarada dun yung sasakyan nila. Maya-maya may pulis kumakatok sa pastoral house. Sabi, Hmm, "Kilala niyo ba yung 2 naroroon?" Sabi ko, oo, "Yes, they are our members. They are just o hanging out." okey. Oo, Nagsinungaling pa. oo, they are just hanging around. Pero hindi sila talaga naggugwardiya, they are just hanging around. Oo, okey. Kasi nga parang, hindi naman sila magdamag dun, kundi nagkukuwentuhan sila, ganun lang Oo, yun. okey. Ngayon siyempre, wala naman kami hindi naman sila ang sinusugo kasi sa gwardiyan hindi naman yang mga sundalo kundi yung mga diakono, di ba? So, yung Oo, mga diakono, walang mga diakono pero may 2 nag-volunteer, pumarada dun. Ibig sabihin kine-question maging ng alagad ng batas 'no, kine-question ng alagad ng batas. So, ano natin yan, yan, bawal kapag sinabi mo naggugwardiya ka sa isang establishment at, wala ka namang license na as a security guard, may kaso ka, 'di ayan, ba? ito katulad ng nasa harapan natin sa screen, Mhm. against the government din yan. Hindi Yes. lamang yung pagra-rally, kung ano man ang objective ninyo. Ano ba objective nila sa tingin ninyo? Well, sabi nga Political o religious?
Una kasi, hindi na religious yan eh. Dahil sa hindi naman natin dapat pakialaman ang gobyerno. Kung gusto niyong makialam diyan sa Hmm. 2028, Yeah, sa no? eleksyon. Sa eleksyon, yung mga bawat isa na mamamayang Pilipino, i-practice niyo Suffrage. freedom of suffrage ninyo, 'di ba? Yung pagboto ninyo. Practicein niyo 'yun. Kung ayaw na ninyo diyan kay Marcos, actually sa ayaw niya at sa gusto aalis na siya eh. Aalis na siya, eh. O sa 2028 dahil sa batas ng Pilipinas, one term lang ang presidente. Mm. Ha? Nakalagay sa konstitusyon 'yan. 6 years, one term. Dito sa Amerika, 2 terms, 8 years, 'di ba? Oo. 8 years. Apat-apat lang kasi bawat termino Oo, dito, eh. apat-apat bawat term. So, diyan sa Pilipinas, whether he likes it or not, on 2028, hindi na siya presidente. Okay? Tama. Kung sino man ang gusto niyong ilagay, then go to the polling place. Iboto ninyo kung gusto niyong ilagay. Pero maging matalino ang mga Pilipino. Maging matalino. Ngayon, wag na yung mga leader ng religion. Kasi tingnan nyo ha, sino ba boboto? Ako. Sino nilapitan? Ikaw. Eh doon pa lang laki ng katangahan nun eh, di Oo, ba? malaki na. At kung iboboto yung, di ba, hindi naman ako in-approach. Pwede tayong i-approach ng ano eh, ng mga politicians eh. Saan? Sa rally ng politicians. Pag nangangampanya sila at nandun ka. Di ba? At saka, ano ang plataforma niya? Yan yun eh. What is his platform? How is he going to govern? Ano yung maibibigay niya sa publiko? Na inaakala ng isang botante na makatutulong sa kanya. Mula doon, magpapasya siya. At sino tong nangangampanyang ito? Oh, nung araw po, ano na yan eh, nakulong ng plunder yan. Di ba? So, pagkatapos nung lumabas, pinalaya, kumandidato ulit, Binoto ibinoto uli niya pa. nila. Okay, yeah. Di ba? Ang nagsulsul pa, yung iglesia. O, iboto Mm. ulit. O, tapos yung mga may kaso ng EJK. Di ba? Yung extrajudicial killing, no? Sila yung nandoon. Naging senador pa. O isipin mo yon. Bakit? Kasi nga, may mga nagpasakop. Binoto mo ba? O ba't mo binoto? Kasi nga, yun ang nirekomenda ng aming taga-Malang Pangkalatan eh. Yun, kita mo na? Yun ang nangyayari. Kaya, against the government, against the Constitution. Actually, hindi ka pwedeng mamilit. No? Pwede ka, sabi nga, pwede kang magrekomenda kung gusto mo. Pero, hindi mo pwedeng itiwalag kung ayaw niya. Yun. Di ba? Kung Oo. ayaw niya. At ang totoo naman, ganyan na nga nangyayari. No? Na sa iglesia, kahit nung pang-ministro tayo, alam natin eh. Mayroon tayong mga kakilala na hindi naman yung pinagkaisa na binoboto eh. Oo. Hindi, marami. Yeah. Marami yan eh. Marami At yan. saka wag silang matakot doon sa terminong matiwalag. Yeah, yeah. Huwag Kaya, kayong matakot doon. Ang katakutan niyo yung tayo ay itiwalag ng Diyos. Yung yun, pagtitiwalag ng tao, huwag niyong katakutan yun. Sino siya? Ha? O anong kapangyarihan meron siya para itiwalag ka? O itiwalag ka sa kanya pero sinalo ka ng Diyos. Yan naman ay hindi kataka-taka. Nakasulat sa Biblia po yan eh. O yeah. eto, babasahin po natin sa aklat ng Juan yata kung hindi ako nagkakamali. 16:1-2. Siguro kapatid na Jeriel, ating basahin siguro 'yan sa Juan 16 yata kung di ako nakakamali. Talagang mayroong babala na ano, na Yeah. ito Hanapin mo. babasa sa NLT. Yeah. Sige. 1, Sa this is NLT, John chapter 16. Dali ha. Ito. Dali lang. Yung tiwalag-tiwalag na 'yan, sa kapilya lang kayo titiwalag pero sa Diyos hindi. NLT. Sandali. Bakit ba nagkagalit? Mm. Ayan. NLT muna tayo. NLT tayo, hanap natin si NLT, New Living Translation. Ayan. Ayan, o sige, chapter 16 ng John. John 16. Mm. Medyo mabagal eh. O di bale, Uy. karating din tayo Ayan. doon. John. Ano po? John 16. Chapter 16 verses 1 down to 2, 3, tuloy pa natin.
Eto I have nakasulat. told you Ah, these things so that, lakihan natin para mabasa ng ating mga tagapanood. okay. Kaya, I have told you these things so that you won't abandon your faith. For you will be expelled from the synagogues. And Hmm. the time is coming when those who kill you will think they are doing a holy service for God. Ayun, Brad. Ayan, yan ang ating kinukuha diyan. Kanginong salita yan? Salita ng ating Panginoong Yahushua. Yes. Mhm. Sinong kausap niya? Mga alagad niya. Mhm. Ano ang sinabi niya sa versikulo 2? Ang sabi, "For you will be expelled from the synagogue." Ano yung sinagoga? Mga Yan ang kapipa dako ngayon. na pinagsasambahan nila, kapatid na diyan noon. Di Mhm. ba? Sa makatuwid, kapag kaalagad ka ng Kristo, darating ang panahon, i-expel ka sa sinagoga o katumbas sa panahon natin ay kapilya. At hindi lang yan. Na-expelled ka na, ano pa gagawin? And the time is coming when those who kill you will think they're doing a holy service for God. Ang iba pinapatay pa eh. Sabi ng Yes. Kristo doon sa mga unang alagad niya, ang iba sa inyong i-expel, papatayin pa nila eh. At sa akala nila na yung kanilang pagpatay sa inyo ay nagiging holy service for God yun. Pero Mhm. ano ang paalaala doon sa mga na-expel sa sinagoga o sa kapilya? Ang sabi, I have told you sa verse 1, I have told you these things so that you won't abandon your faith. Yun ang Ye importante ron. Sapagkat yeah. ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagdalo sa sinagoga o sa kapilya. Ang kaligtasan ay nasa pananampalataya sa Yes. Diyos na tunay. Kaya ang bilin ng Kristo, maaari kayong itiwalag, maaari pa kayong mamatay, ngunit do not abandon your faith. Yan ang Yeah. importante. Tsaka ano pa eh, sabi nga nila eh, 'pag tiniwalag ka ano, wala ka ng karapatan eh. Eh, hindi, sabi dun ng Biblia, maliwanag na sinabi rin ng Diyos, Hmm. those who are outside, God will God. judge. Ang Diyos ang Oo, maghuhusga. Diyos Diyos ang ang hahatol. hmm, O, eh bakit pinakikialaman nyo yung papel ng Diyos? Di ba? mhm, Isipin yung pakialamero diyan sa karapatan ng Diyos, inagaw na. Oh, pati nga title ng Panginoong Yahushua kinuha eh, inagaw din eh. Katipan ng Oh, Pangkalahatan. Samantalang inagaw eh. binasa natin kanina eh, sabi nga lahat ng kapamahalaan sa langit at Mm. lupa bigay sa'kin. Binigay na Tapos eh. oo, tapos Oh, ang umaangkin eh, yang Manalo ang apelyido, 'di ba? oo. Meron pa Mula ba doon, tayong sunod na pakikita, kapatid na Henry? ano yung kasunod natin diyan? Sige, ano pang kasunod diyan? Meron pa bang kasunod diyan na Slide. katanungan? Oo, katanungan. Eh, tingnan natin kung meron pa siyang kasunod na ayun meron Ayan, bogus. bogus. Ayan, their organization is not a cult because they do not worship images. Oo. Oh, Sinasabi nila. Eh, hindi. ngayon, Sabi nga, hindi nga kayo sumasamba na nakaludo sa rebulto, pero buhay na tao ang halos sambahin na ninyo. Ano katunayan? Pakinggan nyo kung paano manalangin itong ministro nila. sige nga. Okay? Pakinggan natin. Tingnan lang natin ito kung paano manalangin. Kasi maganda rin naman na malaman natin eh. Paano ba manalangin itong mga to? Sana marinig ito no, ng ating mga kaibigan. Isipin nyo, pag nanalangin Hmm. pagdating doon sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Hmm. Ayun. Isipin mo yun, no? Ganyan, sabi nga, ipananalangin mo ang isang tao sa Diyos.
na ang ipananalangin mo, yan ang paraan ng panalangin mo. So, yan ang katunayan na sinasamba mo na halos yung taong yan. Hindi ka nga lumuluhod. Sabi nga, hindi ka nag-aalay ng kung ano-ano pa man sa kanya. Pero sa panalangin, makikita mo kung paano ka learning na halos sambahin na yung, yung, yung ipinananalangin. O, di ba? Dito sa kapatid na Jeriel, dito sa Merriam's Dictionary, narito yung definition noong cult, yung kulto. A group such as an organization or religious sect with tenets and practices regarded as coercive, yung sa pilitan, Mhm. insular or dangerous. Katulad niyang sumama sa rally, tinig Mhm. ng leader nila, sumunod sila, ay nilalagay sa panganib yung mga miyembro. Ito, a great devotion to a person, katulad ng ipinananalangin na yan. Napakatindi ng devotion niya sa person. Yan ang isa sa kahulugan ng kulto, 'di ba? Mhm. Oh, Yeah. the object of such devotion, ang object ng kanilang devotion ay hindi na sa Diyos, hindi na sa Kristo na ating Panginoon, kundi sa leader na nila. Oh, kaya their organization is not a cult because they do not worship images. Bogus po 'yan. Hindi sukatan yung hindi yan ang kabuuan ng kulto na sumasamba ka sa mga imahe, no. Ang kulto ay talagang yung leader nyo halos ay talagang ang adulation niyo sa kanila ay napakataas para katumbas na ng Diyos. Eh, ang totoo, mas pinakikinggan niyo ang tinig niya kaysa tinig ng Diyos, eh. Eh, pasya ho ng pamamahala, eh. Eh, ito nakasulat sa Biblia, brother, eh. Ang sabi, huwag kayong sumama dun sa gawa ng sanglibutan, eh. Pero pasya ho ng pamamahala, eh. Ang sabi naman ng Biblia, brother, huwag kang makiayon sapagkat kayo ay ang inyong lakbayin ay para sa bayang banal, hindi dito kayo sa sanglibutan. Ang sa atin ay ang bayang banal, di ba? Tayo ang wikay naglalakbay lamang. Naglalakbay ka lang pala eh. O, ba't ka nanghihimasok dyan sa politika? Bakit hindi mo dalhin ng iglesia ang mga miyembro mo doon sa pagtatalaga sa pagsamba, pagbabagong buhay, pagsunod sa aral ng Diyos? At ba't hindi mo sawayin yung mga miyembro mo na wag niyo akong ipanalangin ng gano'n? Eh, Mhm. gustong-gusto niya brad, eh. Tuwang-tuwa Yeah. si brother, eh. Ha? Pati yung Nung kanyang assistant, yung upcoming na kapalit niya, kung sakaling mamatay na sapagkat lahat naman tayo mamamatay. Oo, anong karanasan nun? Kaya marami dong matatandang ministro nang sabi, "Ay, hindi ko sinasama sa panalangin po yan kahit ninyong pangalawa, eh." Bakit? Eh, anong karanasan yan? Mas yeah. marami ritong matatandang mga pioneering minister na talagang mga seasoned minister na. Pero ba't hindi yun ang ilagay? Bakit nga kapatid na Jeriel? Alam mo kasi kapatid Ernie, 'pag pinagbatayan mo history 'no, Hmm, kapagka ang isang pinuno ay mamumuno ng dahil lang sa apelyido, walang mararating 'yan. sigurado. Mhm. Kasi ang Diyos talaga naglalagay ng pinuno sa bayan niya 'no, time to time, from time to time. Pero kalimitan naman do'n sa mga namuno do'n sa bayan ng Diyos kahit sa Israel brad puro pumalpak lahat, eh. Oo, Maliban sa oo. iisa, eh, na yun nga ang hindi na-corrupt, eh. Ah, incorruptible ang Kristo lang. Kaya sabi ng Diyos, eh, "Uy, itong sinisinta kong anak, eh." Kaya sabi niya, "Itong sinisinta Kaya kong anak, pakinggan yan. Hmm. oh, siya pakinggan niyo." Kaya tayo, ang pinapakinggan natin ay ang ating Panginoong Yahushua. Kami man po, hindi kami ang pakikinggan niyo. Tignan ninyo kung ang aming isine-share sa inyo, yung ba ang sinabi ng Panginoong Yahushua? Yun Yan ba yun. sinabi ng Panginoong yan? Yan ba talaga yung nakasulat? Oh. Tsaka ito pa kapatid Nerning, eh, meron nga tayong napag-usapan, 'di ba? Ito singit na lang ano, bago tayo magtapos. Konting lang parang repaso do sa pinag-usapan natin kanina. Out of the topic, yung maraming tao kasi ngayon nag-aantay dun sa dalawang saksi, 'di ba? Yung two Natatandaan niyo yan, witnesses. yung two witnesses, eh, no? Yung two witnesses na yon, darating yon sa ayon sa nakasulat sa Biblia, sa ating napag-aralan, sa ating nabasa. Ang Tribulation pagdating ng period. mga taong yon ay sa ikalawang bahagi noong 7 taong tribulation. Do'n sila lilitaw, di ba, kapatid na Erning? Yung Yes, great dalaw tribulation period, yeah, yeah. oo, sa tribulation period yun, pero sa 3 and a half years. Do'n sa last 3 and a half years, doon sila lilitaw, eh. Ayon sa Maaring sa ma ma umpisa
Sa umpisa o maaaring sa kasi yeah. ang nakasulat doon 42 months eh. Sa Yeah. 42 months eh, di ba? Pero yun eh, mamamatay yung mga yun ayon sa nakasulat. Ngayon, ito yan. Anong kinalaman nun sa akin? Wala. It doesn't concern me. Bakit? Why? Why? Hindi naman ayoko mapasama dun eh sa 7-year tribulation eh. Gusto ko Gusto ko nga kasama dito sa rapture. rapture ako eh. So it doesn't concern me anymore kung sino yung dalawang yon. Di ba? Pero kailangan din nating malaman para There is nothing wrong with that. But the thing is, hindi mo malalaman talaga. hindi, Bakit ka mo? hindi. Sapagkat maraming panukala kung sino yan dalawang yan eh. Ngayon, maraming, sabi nga, merong ipinaalam sa iyo ng Diyos na yun ang alam mo ngayon. Meron namang inilihim ang Diyos na hindi para sa iyo, hindi para sa akin. Mm-mm. Doon natin malalaman. Pero malalaman din natin. Di ba? Ano ang alam natin ngayon? Yes, merong dalawang saksi. Pero maraming theologians ngayon, kasi theology pinag-uusapan natin eh. Tama. Mga scholar, no? Ang sabi nila, hindi, si Moises yan, tsaka si ano. Pag tinagnan mo nga, kasi nakasulat din doon sa Apokalipsis 11, na yung dalawang saksi na yon tinulad sa ano eh, sa anong puno yon? Puno ng ulibo. At Ulibo. saka ano yung isa na pinagtularan. Dalawa yun eh, yung pinagtularan eh, di ba? Na ang sinasabi doon ay mag-aano sila yung maninindigan doon Oo. sa Papatayin niya mga yan. oo. Pero kaya sila papatayin eh, di ba? Sabi nila si Moises. Tapos sinabi rin doon, parang binanggit doon sa talata, no, na yung isa pinigilang ulan ng 3.5 years. O talagang sino yung pumigil ng ulan na yon? Eh di ba si Elias yun? Oh. Elias. Tapos ginawa naman na dugo ang ilog doon sa Ehipto. Sino ba yun? Di ba Si Moises yun? si Moises? Kaya meron silang teorya, si Moises at si Elias yun. Meron na bang ibang teorya, si Elias at si Ezra yun? Si Enoch. Si Enoch. Meron nang iba, meron dalawang dadating na bagong propeta sa panahon na yon. So hindi pa natin alam kung sino yon. Pero meron bang dalawang saksi? Nakasulat eh. Ngayon, kung ako makakasama, kapatid na Ernie, na yun ang aking gusto. Yun din ang gusto natin bilang tayo mga tagasunod ni Yahushua ngayon. Gusto natin na ang kaligtasan natin doon sa araw ng rapture, yung unang pagkabuhay. Nasasalubong tayo kay Yahushua. So, kung sino man yung darating na dalawang saksi, does it concern you? Not anymore. Dahil nandun ka na eh. Ngayon, Tama. di ba? So, May singit ko to, kapatid na dear, excuse sige, me, no? okay. Ayon sa talata ng Biblia sa Pahayag 11:4, ang dalawang witnesses na ito ay itinulad sa dalawang punong ulibo at dalawang ilawan na nasa harapan ng Panginoon. Sige, tuloy, ilawan. kapatid na Jeriel. Yeah, yun yan. Dalawang punong ulibo at dalawang ilawan. Yan. May nagsasabi si Moises daw yan at saka si Elias. Meron naman nagsasabi yan daw ay si Enoch at saka si Elias. Oo. Meron naman nagsasabi na ibang mga theologians na nagsasabi na yan daw ay bagong propeta na darating na panahon. Bago daw. Yeah. So, it doesn't concern me anymore because pagdating nun, wala ako dito sa lupa eh. Yun ang aking pananampalataya eh. Ano ba pananampalataya natin? Sa 7-year tribulation ba nandito pa tayo? Ay, hindi na. Hindi na kasama ang tunay na Oo. tagasunod ng Kristo. Yung tunay na tagasunod ng Kristo, ang ating inaasahan, hindi na tayo makakasama doon sa 7-year No, tribulation. aalisin ka na dyan. Aalisin na tayo ng Diyos eh. Di ba? Aagawin na nga tayo. Pupunta na tayo sa Alapap at doon na tayo makikipagkita sa ating Panginoong Yahushua. So it doesn't concern me anymore about that. But, who are they? I have no idea. There is, tatlo nga eh. Sabi nga, tatlo yung sinasabi ng iba't ibang mga tagapangaral. Okay? Tatlo yung sinasabi nila. Pero, dito na tayo sa una eh. Nakita nyo? Tsaka ito pa isa, no? Si Moises nga ba yun? At saka si Elias? Si Moises, patay. Di ba? Patay si Moises. Paano mo papatayin yung patay? Baka bubuhayin. Pag binuhay ka maguli, mamamatay ka pa ba uli? Mamamatay pa siguro, yeah. Siguro yan. Pero sa hindi natin natural, sigurado. pag binuhay ka na ng Diyos, binigyan ka na ng katawang panlangit,
ano ang binigay sa yung klaseng buhay? Aba, tunay na buhay katulad ng sa Kristo. Ngayon, anong katunayan na ang mga tunay na tagasunod ng Kristo, hindi yung tagasunod ng Iglesia ni Chairman at kung sino mang mga lider ng relihiyon, ha? Ang Mhm. sinusunod, tandaan nyo, ha? Ang tinig ng Kristo, ang utos ng Kristo. Ay kapatid na ministro, paano natin matitiyak ng ating sinusunod ay tinig at utos ng Kristo? Kaya nga may Biblia eh. O, Mhm. di ba? May Yeah. Biblia. Basahin nyo. Kaya dapat talaga nagbabasa kayo. Hindi yung binabasa ng iba at pinaliwanag sa inyo, yun ang paniniwalaan nyo. Mali po yun. Etong katunayan, unang Tesalonica 5:9, ang sabi, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa puot. Yan pong Great Tribulation, puot ng Diyos yan eh. Yes. Hindi Yeah. tayo itinalaga doon ayon kay Pablo, Exactly. kundi Mm. upang tamuhin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa Yeah. makatuwid. Yang pagsalubong natin sa Kristo sa araw ng rapture, kaligtasan na natin yon, kapatid na Yan. Jeriel. Mhm. Yung sino Tama. yon? Yung mga tunay na sumasampalataya at tagasunod ng Kristo. Tesalonica, unang Tesalonica 5:9 yan. Ito naman, sa unang Tesalonica 1:10 ang sabi, at hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang Mhm. binuhay mula sa mga patay. Si Mhm. Yahushua na nagligtas sa atin mula sa darating na puot na Andun. makatwid. Sa pagsalubong natin sa Kristo sa alapaap Yeah. Ligtas ay tayo sa may puot. maliligtas tayo sa puot na yan nga, ang Great Yan. Tribulation. Yan. Eto pa, 3:10 ng Apokalipsis. Yeah. Dahil tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, Mhm. ililigtas din kita sa Mhm. oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang Mhm. subukan ang mga naninirahan sa lupa. Yan ang Naku. Great Tribulation. Ayan, Pero ang naku. sabi ng Kristo, dahil tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, ililigtas din kita sa oras ng pagsubok na Yan. darating. Kita nyo? Kaya may Mhm. garantiya. Mhm. Kaya tayo na mga ekleseya ng Kristo o tagasunod ng Kristo, ang ating kaligtasan sa rapture. Kaya Yes. hindi na tayo dapat mag-alala tungkol doon sa two witnesses. Pero kumot binabanggit sa Biblia bilang karagdagang kaalaman, Mhm. hindi masama na ating pag-aralan. Kaya katulad ng pinag-aralan na nating kapatid na Jeriel, Yes. maaaring yan ay si Elias at saka Maaaring si Moises. Si Moises ang nagre-represent sa kautusan at si Elias naman ang nagre-represent sa mga propeta. Di Mhm. po ba? At maaaring si Enoch at saka si Elias din yan. At maaaring Hintil at Hudyo yan na lahi, alinman sa mga yan. Pero ang sabi nga doon sa aklat ng Deuteronomio, ang hayag ay sa tao, ang lihim Yes. ay sa Diyos. Malalaman natin yan pagka tayo ay kasama na bumaba ng ating Panginoon. Alam, ay kayo, Ayun. kayo pala. Kasi ang sasabihin Oo. ng Kristo dun sa mga yon na pinatay at binuhay niya, pagbalik niya, Mm. sabi ng Kristo, hali kayo, umakyat kayo dito. Yun ang nakasulat eh. Sumama Mm. kayo dito, eh isasama sa atin. So malalaman natin, eh kayo pala, yung dalawang saksi ha. O, di Oo. malalaman natin. Oh, Yan ay pero nga, oo, karagdagan lang yang karagdagang atin kaalaman lang yan. yan. Pero sabi Pero nga, okey, tuloy, mm. tuloy Pero kapatid na sabi Jel. nga, yung ating pananampalataya ngayon, we are waiting for the time of rapture. So it doesn't concern us kung sino man yung dalawang yon. Pero it's okay to know. Di ba? It's okay to know. But it has nothing to do with us. Because sa ano pa yun? Sa tribulation palilitaw yung dalawang yun eh. Okey, Di ba? tama. Kaya balikan natin ang ating katanungan. Nasagot ba natin yung katanungan na yon, na dapat ba tayong, Eh, sumama balik diyan natin doon, sa kapatid na Henry, yung Henry, pakibalik katanungan. Kung natin. maibabalik pa niyan, ano, doon sa unang katanungan na inilathala natin. Mhm. Eh, wala na yan. Ayan, nandiyan. Ayun, doon sa dati, yung una. Ayan, babalik Ayan, tayo. yan. Kaya, Yan, is it proper for a religious organization such as the INC of Manalo to rally against the government for political reason? Is it proper? It is not improper, proper. Improper yan. improper. Yan yung sinasabi, dinideklara natin. Yan yung tinatali natin, kapatid na Erning. Ano yung pagtatali? Idinideclare mong improper. Improper, Di ba? So yan ang unlawful. tali. Yan, pagka magtatali ka o magdideklara ka ng improper, tali ang tawag doon sa Mateo 18:18. Tama, Kaya applicable dyan, yung tali sa Mateo 18:18, improper yan. Kasi hindi mo mandato yan. Hindi tama, mo tungkulin yan. tama. 'Wag nating isubo ang buhay
at kaligtasan ng mga miyembro at kayong mga miyembro, huwag kayong sunod ng sunod sapagkat dapat ho kung talagang magra-rally kayo sa 27, dapat nando'n sa unahan ang leader ninyo, ang anak niya at mga kamag-anak niya, silang nasa unahan. Huwag Yes. kayo pong nalalantad sa panganib. Ano po? Ayan, para saraduhan natin yan, yan nga yung Mm. improper tsaka proper, ano? Hindi ipopost natin ngayon yung nakasulat doon sa Isaias, no? Sa amin, sa Mateo 18:18. Ayan, para makita nyo, no? Yan na yung tinutukoy nating proper tsaka improper. Hindi Kaya binabasa improper sa yan. kanila yan brad, eh. Hindi Oo, kaya mas magandang basahin natin yan. Yung Mateo, basahin niya. ayan, 18 at saka 18. Ayan, 18 muna tayo. Amplified. Ayan, itaas natin. Itaas natin. Ayun, ang 18. Ayan. O, nababasa ba ninyo? Ayun, no? Yan, no? O, di ba? Ayan, pinalaki na natin yan. O, tiga, ayan. O, ayan. Hmm. Ayan. I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to be improper. Mm. Ayan. And unlawful. Kasi yung makikialam ka sa gobyerno, no? Hindi lamang improper, unlawful pa. Sa Unlawful pa, eh. batas ng Diyos. Oh, sa batas ng Diyos, Yeah. unlawful yun eh. Bakit? Hindi mo tungkulin yun eh. On earth shall have already been bound in heaven. And whatever you lose, pag sinabing lose, permit, declare, lawful, on earth shall have already been loosed in heaven. Yan yung Mateo 18:18. At hindi ho talaan ang tinutukoy dyan. Ayan, ipaliwanag natin yung proper at saka improper. So, is it proper? No, it's Improper. tali. It's It's tali. tali. It's bind. It's improper. Yan na dinideclare ng Biblia. Bueno, kami po ay umaasa na itong ating ginawang ito ay imbis na kayo magdamdam, dapat ay, sabi nga ipagpasalamat natin sa Panginoon Diyos sapagkat unti-unting namumulat ang isipan Hmm. natin sa katotohanan. Ano po? At Yes. tayo ay dinadala ng Diyos ng malapit sa Kanya. Hinihila tayo ng Diyos sa Kanya, eh. Huwag tayong pumayag na tayo mahila ng tao papalayo sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang ating dapat na paglikuran, siya ang dapat nating sambahin at siyang ating ipagpauna sa ibabaw po ninuman at ng ano paman. Kapatid na Jeriel, tayo po Ayan. ay mananalangin na siguro. Sige po. Ama naming Yahuwah, salamat ng marami sa iyo sapagkat patuloy kang nagtuturo sa amin, binubuksan mo ang aming kaisipan sa tamang pamamaraan ng pagsunod sa iyong kalooban. Ikaw ang naglalagay ng mga hari, ng mga pinuno. Ikaw rin ang mag-aalis kung sila ay nagiging masama. At sa panahong ito, may karapatan ang bawat mamamayan para makatulong sa paglalagay sa angkop na pinuno at sa pag-aalis sa hindi angkop na pinuno. Pero hindi marapat sa mga tagapangaral ng iyong mga salita ang hindi susunod sa itinurong mandato ng iyong bugtong na anak na ang tungkulin ng bawat mangangaral ng iyong kalooban ay ipangaral ang ebanghelyo, gawing mga disipulo ang lahat ng mga bansa. Yan ang nais mong gawin namin. Sa pagkakataong ito, naturo mo na rin sa iyong mga anak na ikaw rin ang nagtatag ng gobyerno. Iba ang mandato nila. Sila ay tagapagparusa sa gumagawa ng masama. Sila ay tagapagbigay ng biyaya sa gumagawa ng mabuti. Kung ikay gumagawa ng masama, matakot ka sa kanila. Kung ikay gumagawa ng mabuti, hindi ka dapat mangamba sa gobyerno o sa pamahalaan na inilagay mo. Sapagkat sila ay hindi magpaparusa sang hindi tama. At kung gawin nila ang paglabag, ikaw, Ama, ang may karapatan na mag-alis sa kanila at magpalit. Sumasampalataya kami na ang mga pag-aaral na ito'y makatutulong sa mga nakikinig upang magkaroon ng tamang pagpapasya kung saan kami tutungo at kung ano ang dapat naming sundin. Hinihiling namin ang iyong basbas at pagpapala at pinananalangin namin ang bawat pinuno ng mga bansa na sana sa kanilang mga pagpapasya sa ikabubuti ng mamamayan at sana ang mga mangangaral ay gawin ang kanilang mandato at huwag makialam sa pampulitikang suliranin.
hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Bueno po, good Okay, night hanggang sa inyo, good kapatid night na po. Eding, kapatid na Henry, good night sa Henry. inyo.